Mga kapatid, marami tayong pag-uusapan ngayon, no? Pero unahin natin mamaya, etong Beijing, etong China, umalma, 'di ba? Kung naaalala ninyo, binatikos sila ng Amerika at ng Japan, no, sa ginawang pagpupulong ng dalawang leader, Prime Minister ng Japan at saka ni President Trump, mga kapatid, tungkol nga sa mga illegal at agresibong ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. So umalma diyan, mga tol, ang China, no? Mamaya pag-uusapan natin yan, mga kapatid. At eto na, no, panahon na ng mga tuligsaan, panahon na ng mga mas matitindi pang bangayan, labanan, mga kapatid, ng politika dito sa ating bansa dahil nagsimula na ang campaign period, mga tol. At sa unang araw nga, mga kapatid, ng pangangampanya, no, President Marcos, no, nagpasaring sa tokhang sa mga maka-China na kalaban nila, mga kapatid, no. Yan ay sa unang araw ng kampanya, mga tol. Mamaya tatalakayin natin yan. Pero syempre, unahin muna natin itong sa Beijing kung saan ay umalma sila, mga tol, sa naging pahayag nga ng Japan at saka ng Amerika sa kanilang mga ginagawa dito sa West Philippine Sea. Itong balitang to ay mula rito sa Net25, mga kapatid. Samahan ninyo ako manood at bigyan natin to sama-sama ng reaction at komentaryo. Pwede kayo magbigay ng komentaryo ninyo sa comment section sa ibaba, mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Kinondena ng China ang isang pahayag na inilabas ng US at Japan na maglalaman o naglalaman ng kritisismo laban sa provocative activity ng Beijing sa pinagtatalunang karagatan sa West Philippine Sea. Diba, tulad ng sinasabi, mga kapatid, ni Congressman Marcoleta na ayaw niyang maging katawa-tawa at nakakahiya ang mga Pilipino whenever na binabanggit natin ng West Philippine Sea, sapagkat wala naman daw ito sa official na talaan, mga tol, ng International Hydrographic Map o mga tol, o official na talaan ng mga mapa sa mundo. Mga kapatid, ito talaga ang totoong nakakahiya, ito talaga ang totoong nakakatawa, etong China. Sapagkat bukod sa wala na nga rin, mga kapatid, no, sa hindi siya kinikilala ng international law, no, at pinawalang bisa pa siya ng Permanent Court of Arbitration, pero matitigas pa rin ang mukha nila, mga tol, na ipagpilitan sa buong mundo yung kanilang 10-dash line. Diba? So eto ngayon, binabati ko sila ng maraming bansa at eto nga ang latest ngayon na nagbati ko sa kanila, ang Japan at saka ang US. At ngayon sila umaalma, pumapalag, mga tol. Naakala mo talaga sila pa yung biktima. 美日联合声明 The relevant contents of the US-Japan joint statement constitute open interference 涉华的相关内容 in China's internal affairs. Wow, internal affairs! Paano naging internal affairs yan? Kasama ang West Philippine Sea dyan at Pilipinas. So parang sinasabi nila, mga kapatid, bahagi tayo ng internal affairs nila. Ganun ba yun? Bakit? Probinsya na ba tayo ng China? 公然干涉 Ano? Internal affairs attacking and discrediting China. My goodness. 中国内政，攻击抹黑中国， And exacerbating regional tensions. 地区紧张局势。中方对此 China is strongly dissatisfied and firmly opposed to this. China has lodged serious representation 是强烈不满和坚决反对。中方已向 With 美 the 方 US 和 and 日 Japan 方提出了严正交涉。 Kala mo talaga sila pa mga biktima, no? Ang naturang pahayag ng China ay inilabas matapos ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa Washington noong nakaraang linggo. O para to sa mga pro-China, hindi hiniling ng Pilipinas na pag-usapan ng Prime Minister ng Japan at ng Presidente ng Amerika ang tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Hindi tayo humiling sa kanila, pag-usapan nyo naman sa meeting ninyo yung West Philippine Sea. No? Kusa yan, mga tol, kasi sila mismo nakikita na yung kagarapalan ng China, mga tol, sa mga ginagawa nilang mga illegal na aktibidad. Ngayon nga, mga tol, may binabantayan ngayon ng PCG natin. No? China research vessels na pumapasok ulit sa ating katubigan. Mamaya sa mga susunod nating video, mga tol, pag-uusapan natin yan. Na nagbigay ng pagtutol sa unlawful maritime claims, militarization ng reclaimed features at threatening and provocative activities sa WPS. Tinawag ng China na pag-atakean niya at pagpapalaganap ng maling impormasyon ng naturang pahayag ng dalawang bansa. At take note din
Take note mga kapatid, President Trump at saka Prime Minister Shiba ng Japan ay kinikilala ang WPS kahit na ito'y wala sa talaan, official na talaan ng mga mapa sa daigdig. So kung sila mismo mga tol kinikilala nila, so mas lalo tayo dapat mga tol, ikarangal natin yan at ipagpilitan natin, ipaglaban natin yung ating karapatan dyan. Bilang tugon, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun na ang mga pahayag ng US at Japan ay isang panghihimasok sa mga internal affairs ng China at binigyan diin na ang mga pahayag ng mga ito ay layong palalain ang tensyon sa rehiyon. Dagdag pa niya, nagsagawa ang China ng solemn representation sa parehong mga bansa. 1月17日， On January 7, President Xi Jinping had a telephone call with US President Donald Trump 习近平主席曾应约同美国总统 in 特朗 response to 普 an 通电话 invitation. 中方已 China has 经发 already 布了有 released the 关消 relevant 息了。 information. Okay. Maalalang matagal nang inaangkin ng China ang halos isang kabuoang soberanya ng WPS, isang territorial claim na siyang dahilan ng hidwaan sa claims ng teritoryo ng ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya, katulad ng Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei at Pilipinas. Sa kabila ng international ruling noong 2016 na nagsasabing walang legal na batayan ang mga claims ng China. Oh, ayan ha. Tandaan ninyo mga kapatid, sa kabila ng international ruling na nagsasabing walang batayan, walang basehan, illegal mga kapatid, itong claim ng China, matigas pa rin ang mukha nila at malakas pa rin ang loob nilang ipagpilitan sa daigdig na kanila itong mga nababanggit na karagatan na to. Kaya nga nagkakaroon ng kaguluhan dyan eh. Diba? Kasi nga wala silang pagrespeto sa batas. Kung saan kamakailan nga ay mas pinaigting ng Beijing ang kanilang mga hakbang sa rehiyon, kaya't dumami ang international scrutiny at ang panawagan para sa de-escalation sa rehiyon. Alright mga kapatid, yan ha. Sila pa ngayon na may ganang umalma. Sila pa ngayon na may galang magalit mga tol. Ngayon, pag-usapan na natin to. Unang araw ng kampanya mga kapatid dito sa Pilipinas. Siyempre mga kapatid, no? Campaign period na. Dito na natin maririnig ang mga batikusan ng mga magkabilang panig. So ito ngayon ang laman nitong balita mula dito sa News 5 Everywhere. No? Nagpasaring mga kapatid si Pangulong Marcos sa Tokhang sa mga maka-China, mga kapatid, yung mga pumapalakbak daw sa China, no? Sa unang araw yan ng kampanya. Pero may napansin lang ako mga tol, mamaya pag-uusapan natin to. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin mga tol. Unang araw ng kampanya at binanatan agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagdaang administrasyon. Birada ni PBBM. Binira ng Pangulo ang Oplan Tokhang at ang pagiging maka-China ng dating Pangulo at kanyang mga kaalyado. Ng dating Pangulo at ng kanyang mga kaalyado. Sino pa ba mga kapatid, di ba? Alam na natin kung sino yung tinutukoy niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Mahirap makapaniwala. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga pambato sa pagkasenador sa kanyang mga kababayan sa Lawag, Ilocos Norte. Personal na ikinampanya ng Pangulo ang 12 kandidato ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Pangulo tila ganadong magpasaring sa kalaban. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. At kasama rito si ate mga tol, do alam naman nating malapit siya sa mga Duterte, pero nandirito siya sa hanay, no, ng pambato ng Pangulong Marcos sa senatorial. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Nag-deliver lang daw ng sukat na bigyan na ng certificate of candidacy. Meron talaga ako napapansin mga tol, mamaya tatalakayin natin yan. Pagmamalaki pa ng Pangulo, maganda ang record ng kanilang senatorial candidates, hindi gaya ng iba. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat
sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. Eto yung mabigat na issue ngayon mga tol, no? Alam naman natin mga kapatid, no? DDS, Duterte, mga kapatid, best friend ng China yan. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Pogo. Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak Sige, buloy. sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Matapos magsalita ng mga kandidato, itinaas mismo ni PBBM ang kanilang mga kamay. Ang kapatid niya si Senator Amy Marcos na hindi tumalo noong proklamasyon, kusang lumapit sa Pangulo at nagtaasan din sila ng kamay sa campaign rally. Bago ang kick-off rally, nagpapresko ng mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ba talaga nagagawa ng mga tol, eleksyon, kampanya. Ito yung napansin ko mga tol. Naaalala ninyo nung tumatakbo si PBBM bilang presidente, no? Hindi siya fan. Ayaw niya ng mga negative campaigning. Ayaw niya nang tumitirada siya. Ayaw niya nang bumibira siya sa mga, alam mo yung katunggali niya mga tol. Isa lang yung napansin ko, iba na siya ngayon. Diba? Kita mo ngayon mga kapatid, binira niya, binanatan niya yung mga katunggali niya. Which is wala naman tayo nakikitang mali kasi yun naman talaga yung normal. Nakasanayan na natin yun kada eleksyon, yung mga dating magkalaban, magkakampi at yung dating magkakampi, nagiging magkalaban kahit magkamag-anak pa yan mga tol, nagbabanatan at nagsisiraan yan mga tol sa entablado para makakuha ng boto. Pero kakaiba ngayon mga kapatid si PBBM, parang hindi siya yung President Marcos na nakita nating nangangampanya. 'Di ba naaalala ninyo yung interview niya dati kay Boy Abunda? 'Di ba? Lahat ng kanyang mga katunggali tinanong, anong masasabi mo, bakit hindi dapat iboto si ganyan, hindi dapat iboto si ganon, bakit dapat iboto ka? Lahat halos sa mga kalaban niya mga tol, may mga masama o may mga maling masamang nasabi sa kanilang mga katunggali. Maliban lamang sa isa, kay PBBM. Sabi niya, ayaw niya ng negative campaigning. Sabi niya ganun mga tol. So kahit na anong gawin sa kanyang banat mga tol, hindi siya sumasagot. Hindi siya rumeresback. Hindi siya nagsasalita ng masama laban sa mga kalaban niya. Pero since, mga kapatid, matagal na yun, presidente na siya ngayon, mga tol. Ang kinakampanya na, hindi naman niya sarili, kundi yung kanyang senatorial bet, mga tol. Iba na ngayon ang paraan ng pangangampanya ni PBBM, mga tol, bumibira na rin, no? Pero ito mga kapatid, linawin ko lang hindi ko ini-endorso mga kapatid etong na to. Wala akong ini-endorso kahit isa diyan sa kanila. Bahala kayo sa buhay ninyo kung sino gusto nyong iboto. Kung doon kayo sa DDS, go ahead. Kung dito kayo sa administrasyon, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta tatandaan ninyo, tignan ninyo mga kapatid, hindi yung pangalan, hindi yung kung sino man yan. Kung meron ba talagang maitutulong yan sa bayan natin, no? Yan ba ay tutulong magtaguyod mga kapatid ng laban ng Pilipinas kontra sa pananakop o pang-aangkin ng China sa ating mga nasasakupang soberanya? O eto yung tipong kapag tinatanong anong masasabi mo sa China, no comment. Tapos kapag pumasok yung mga kaalyado nating bansa, bira ng bira. Diba? Alam nyo na kung anong dapat ninyong gawin, di ba? Kami lahat nagkasundo nung minungkahi na dito yung kick-off ng proclamation rally sa Ilocos para ma-emphasize yung suporta ni Pangulong Marcos kasi Solid North. Hindi ko naman po hinihiling na mag-number one. Payag na kami mag-number one si Manang Amy.
Kung pwede lang po kami lahat number 2. Salamat po. Karamihan sa mga pambato ng administrasyon pasok sa top 12 na mga survey. Puwera lang kina Senador Francis Tolentino at Benher Abalos. Kung kailangan po hilain yung iba, we have to do that. Pero ala, yung survey mga kapatid, hindi naman dapat panghawakan yun eh. Kasi 1,000 tao lang kadalasan ang tinatanong dun eh. Diba? Kailangan Eh depende kung anong balwarte pa yun. po itulak yung iba, pataas. We have to do that. It's a coalition. It's a force that we need to be united. I pray every night that all the 12 na binanggit na Pangulo ay makasama. Honestly, I pray to God. Malaking tulong daw ang pag-endorso ng Pangulo. Mabigat ang endorsement ng presidente. Andyan yung mga iba't ibang mga regional areas na makakatulong talaga eh. So talagang ang laki ng chance. Tikom naman ang bibig ng ilan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil kailangan daw muna nilang manalo bago magkomento. Mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang ating natunghayan? Mga tol, linawin ko lang ha, hindi sa akin galing ang mga balitang to. Ilan na naman yung ibang mga saraulong nagko-comment. Hindi ako nagbabalita. Nanonood lang din ako ng video at binibigyan ko lang ng komento at reaction mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.